Kita nyo, patay ang ating SumDOM inverter. Any moment from now, let's see kung mag-open siya ng kusa. And guys, so nag-open na yung ating SumDOM inverter. Yo, good day mga kasolar. So dahil nga 2025 na, meron na naman tayong game plan na naisip para sa improvement pa rin ng ating off-grid solar. So ngayon guys, ang improvement na gagawin ko is para sa side ng ating inverter. So anong gusto kong mangyari? Ang gusto ko guys mangyari is mag-on lang yung aking inverter kapag kakailangan ko siya. Kasi kung nasundan niyo yung mga ginagawa natin sa YouTube at sa Facebook, ang nangyayari kasi ngayon is purely DC na yung i-utilize natin na load. So, minsan lang ako nag-AC, so karaniwan patay yung aking inverter. Minsan lang ako nag-AC pag nag-charge ako ng 20 volts battery, and pag gumagamit tayo ng external charger using power supply para i-charge yung ating mga 12 volts lithium-ion phosphate and lead acid battery. So, yun lang yung time na binubuksan natin yung ating inverter. So, ang gamit ng ating inverter normally is daytime lang. Between 9 AM to 2 PM ko lang ino-open to. So, ang nangyayari kasi ngayon guys, is hindi naman ako araw-araw na sa bahay. Pumapasok ako, meron din akong ibang trabaho at hindi ko nakokontrol yung ating inverter kapag wala ako sa bahay. Ngayon, ang gusto ko is mag-automatic siya. Yun yung game plan natin. Gusto ko mag-automatic on yung ating inverter. Gusto ko siya mag-on ng 9 AM and gusto ko rin siyang mag-off lang hanggang 2 PM. So, yun yung game plan natin kung paano natin siya gagawin. So, may idea na ba kayo kung ano ang gagamitin natin para mangyari yon? Okay, so, hindi ko na papatagalin. Para mangyari yun guys, gagamit tayo ng timers. So, yung timers, makikita nyo later sa video na to kung anong itsura niya. So, punta muna tayo sa ating wiring diagram kung paano natin gagawin yun. Okay, so dito muna tayo sa ating wiring diagram. So, discuss ko muna briefly yung nakikita nyo sa ating board. So, ito yung inverter natin, yung ating SumDOM. Ngayon, primarily, ang power ng ating SumDOM para makapagpagana siya ng load is kumukuha siya sa ating solar battery. So, ito yon guys. DC, no? Either 12 volts or 24 volts yung primary power natin. Ngayon, secondary power, just in case lobat yung ating battery, kung may nakasaksak kayo na DU or distribution utility, ito yung ating Meralco, no? Siya yung magsusupply ng power sa ating SumDOM para mapagana yung ating load. Ngayon, balik tayo sa ating game plan, no? Na ang gusto natin sa ating SumDOM inverter is mag-on siya ng kusa at 9 AM and mag-off siya ng 2 PM nang hindi ko siya nina-navigate o hindi ko pinipress yung kanyang power button. So, paano mangyayari yun guys? So, may na-observe tayo kasi dito sa ating SumDOM, no? Kung sino may mga SumDOM dyan, alam nyo yun, no? Na guys, na kapag ka may presence ng power sa distribution utility, no, at off position, no, pag naka-off yung SumDOM nyo, basta sinaksak nyo siya sa DU, mag-o-on ng kusa yung SumDOM. So, yun ang gagawin kong trigger point para mag-on ng kusa yung ating SumDOM. Kailangan meron siyang distribution utility na nakasaksak. Ngayon, paano naman siya mag-o-off, no? Yun yung next na challenge natin. Paano siya mag-off? So, madali lang mag-off, no? Mas madali siya i-figure out. So, para lang mag-off yung SumDOM,
ano ba ang kailangan natin gawin? So, kailangan nating i-cut yung kanyang power source. So, anong power source niya? Ito at ito. Okay? Ngayon, ang last challenge is paano mag-on ng kusa yung SumDOM at specific time and mag-off din siya at specific time. So, may idea na ba kayo kung paano gawin yon? So, kung wala, ito na yung sagot. Para mag-on and off ng kusa yung ating SumDOM, kailangan maglalagay tayo ng aparato sa ating power source. No? So, ano yung lalagay natin? Gagamit tayo ng timers para mag-on and off siya. Ito, so lalagyan natin ng timers dito. So, gagamit tayo ng Taxnel timers, no? Brand yung guys brand siya ng electronic device, no? Taxnel. So, maglalagay tayo ng timer dito at maglalagay din tayo ng timer dito. At dahil nalagay na natin yung ating timers, may setting yung timer guys. So, pwede nating iset na yung DU is i-on yung SumDOM at 9 AM. And pwede rin natin iset na i-off nitong dalawa yung ating power source sa SumDOM at 2 PM. Mark na lang natin dito, no? So, ang gusto natin, yung timer nakaset to ng on 9 AM. And, ang gagawin natin sa off naman, dito sa timers na to, i-off natin siya ng 2 PM. Yan. So, mag-on din to ng 9 AM. And then, ito, sa DU, i-off siya. Actually, trigger point lang siya. So, pwede siya mag-off kagad. Kasi sa oras na nabuksan na natin yung SumDOM, hindi na natin kailangan ng DU. Kasi ang ating solar battery yung magpo-provide ng power sa ating load. So, pwede ko na siyang i-off kagad ng kahit 5 minutes lang, no? So, sabihin na natin 9:05, no? 9:05 AM. So, ang nangyayari guys, trigger point lang yung ating timer para i-on yung ating SumDOM. And ang talagang mag-o-off naman sa ating SumDOM later is yung ating solar battery. Kasi naka-on yung ating timer dito from 9 AM to 2 PM. Okay, para magawa natin yung gusto natin sa inverter natin na kusa siyang mag-on. So, gagamit tayo ng timers. So, sa AC input na ating inverter, ito yung gagamitin natin timer, no? To 20 volt siya, no? Naka-EU plug siya. So, ito yung gagamitin nating timer. So, para naman sa pagpatay sa kanya, ganitong klase ng timer yung gagamitin natin, no? Taxnel brand. Yan, same siya halos, no? Same halos yung kanyang controls, no? Yan guys, so. So, yan ang gagamitin natin para mag-on and off yung ating SumDOM inverter. Ito guys yung ating SumDOM inverter, no? 24 volts yung ating input power dito sa ating SumDOM inverter. Pareho siya ng itsura, ganito rin yung 12 volts na SumDOM, no? Ito yung 12 volts na. Meron din tayong 12 volts, no? Halos pareho siya guys, no? Walang pinagkaiba yung kanyang casing. So, ang sinasabi ko sa inyo guys, yung primary power natin is galing sa ating battery. Ito yon guys. And yung secondary power natin, dito nyo isasaksak yung ating
Ito dito sa may wire na ako nakalagay, no. Tong white na connection na to. Ito yung ating DU or yung AC input natin, no. And ito output to, guys, no. Dito nilalagay yung mga load nyo na AC, no. Dalawa yung socket niya para mag-plug tayo ng ayan, no, AC output nakalagay, guys. Makikita nyo rin naman AC input nakalagay dun sa white na wire. Para sa ating battery, between battery, ito yung battery natin, 24 volts, and between battery and ating Samdom inverters, nakalagay dun sa ating wiring diagram, maglalagay tayo ng timer in between, no? So ito yung timer niya, guys, na gagamitin natin. Hindi pa siya nakalagay, no, sa ating system. So pero ayan na yung gagamitin natin. Ito ay 24 volts na timer, since 24 volt yung ating battery. Ito pala, guys, no, so kung gusto nyo ring gumamit ng ganitong timer, ang kagandahan kasi ng ganitong timer, guys, is yung in, ayan, no, may label naman siya. Dito ang live, yung pula, at dito yung neutral o yung negative. So ang kagandahan nitong ganitong timer is dun sa taas, dito nyo ilalagay yung power input nyo, which is galing sa battery. At yung power output, ito yung papuntang inverter. Pero meron kasing limit current to, guys, tong ating timer. So kaya niya lang i-handle is up to 16 ampere. So para magamit natin pa rin yung timer sa kanya sa ating setup, is hindi natin i-direct dyan na yung output is papunta ng inverter, no? Kasi hindi gagana yan. Hindi kakayanin ng ating timer yung amperahe na dumadaloy sa ating wire. So, mangyayari dyan, guys, is gagamit tayo ng relay. So, instead na ito ipapunta siya sa ating inverter kagad, hindi. Ito is isusupply niya lang yung power to switch on yung ating relay na gagamitin. At yung relay na yon is nakakonect naman dun sa ating negative line ng ating battery to inverter. Tapos yung timer na gagamitin natin sa AC is hindi ganitong type, iba siya, pero same brand yung binili ko sa kanya. So ang mangyayari dun sa timer sa AC is siya, yung socket type, no, papunta dun sa ating AC na line. So pakita ko sa inyo. Eto, guys, no, so ito yung gagamitin natin na timer natin na pang AC. So socket type siya, naka-plug siya diretso dun sa ating DU or AC outlet natin sa bahay, Meralco. And eto, nag-extend lang tayo ng wire, no. Ito yung papunta sa ating AC input ng inverter. So pag isasaksak nyo yan lang siya, no. Universal socket siya. Ito, balik muna tayo dun sa ating timer na in-install between battery and inverter. So guys, ito, nakita nyo, nailagay ko na yung kanyang relay. So ito yung relay natin, DC to DC relay to. So in-oversize na natin siya, guys. Ang ginawa kong relay na solid state relay is, ang rating niya is 100 ampere. So nakita nyo yung ating relay is bumili din tayo ng heatsink niya. So unlike kasi dun sa dati kong relay, ito yung relay natin, which sinusupply niya naman ay mga DC load lang. So, kaya hindi na tayo naglagay ng heatsink sa kanya. So kaya naman siya kahit walang heatsink. Pero dito kasi medyo mataas yung amperahe na dumadaloy sa kanya. So kailangan natin ng heatsink. And ayun nga, guys, so as I explained before, so kaya tayo nag-relay is dahil nga hindi kaya na dumaloy yung current dito sa timer lang papunta doon sa ating
inverter. Kaya gumamit tayo ng relay. So, papakita ko sa inyo yung wiring diagram niya. At ito na nga yung ginawa nating wiring diagram para sa ating timer na nilagay between battery and inverter. So, ayun nga guys, dahil nga hindi pwede yung timer natin na direct siya dito sa pagitan ng battery and samdom inverter natin. So, gagamit tayo ng relay. So, ito yung wiring diagram niya. So, yung positive line is wala siyang cut. Diretso lang siya sa inverter natin. Samantala naman, yung negative line is puputulin siya ng relay. And yung timer naman is nakakonect siya, yung input niya nakakonect sa positive and negative ng ating solar battery. And yung output ng ating timer is nakakonect naman dun sa control terminal ng ating relay. Ito pala, no, so baka may magtanong, bakit yung iba pinuputol yung relay nila sa positive line, no, hindi sa negative line. So ito guys, is applicable lang tong wiring diagram ko para dun sa solid state relay na ang brand niya ay Taxnel, no. Kung Taxnel ang ginamit mo rin guys, makikita mo naman dun sa manufacturer's suggested wiring diagram na ang puputulin talaga is yung negative line, hindi yung positive. So sinunod lang natin yon. At ito, itong wiring diagram na ginawa natin, ulitin ko, ay applicable lang siya sa solid state relay na ang brand ay Taxnel. One eternity later. Okay guys, so final moment of truth. So check na natin kung automatic na mag-on yung ating samdom inverter sa ginawa nating setup ng timer. So makita nyo 8:59 na siya, no, yung oras natin sa timer. So pareho lang niya yung timer na magti-trigger dun sa ating samdom para mag-open, no, yung nasa outlet na pinakita ko sa inyo. So let's see kung mag-open siya. Nakita nyo, patay ang ating samdom inverter. Any moment from now, let's see kung mag-open siya ng kusa. And guys, so nag-open na yung ating samdom inverter. At nagcha-charge na rin yung ating mga nilagay na load sa kanya. Many tic-tacs later. Okay, so ito, check na natin, no, kung mag-off talaga siya ng 2 PM according dun sa ating sinet. So ito na yung ating setup, no. So ito naka-hook up dun sa ating magti-trigger point nung timer natin dito sa ating relay. So let's see, no, kung mag-off siya. So yun yung samdom natin, naka-open. Let's see kung mag-off siya. Yan, nag-off siya guys at exactly 2 PM. Off na yung ating samdom. At ayun na nga mga guys, mission accomplished na tayo doon sa ating game plan. So nailagay na natin ng maayos yung ating mga timers and relays para mag-auto on and off yung ating samdom. Pasensya na po kung napakahaba ng ating video na ginawa. Tinry po natin na i-summarize lang yung mga nangyari sa ating improvement para lang may share natin sa mga nanonood nating mga kababayan. Maraming salamat po.